What's up mga kabayan? Welcome back to my channel. Kamusta kayo? Ngayong video nga ay pag-uusapan natin kung paano ako nakapunta or nag-apply dito sa Poland. So tara! 5 years ago mga kabayan nang sumubok akong mag-apply sa abroad dahil na rin sa hirap ng sitwasyon ng pagtatrabaho dyan sa Pilipinas. Hindi naging madali dahil first timer ako. Wala rin akong mga kaibigan at mga kakilala na makakatulong sa akin ng mga panahon na yon. So, ang tanging paraan ko lang ay lakas ng loob na mag-apply sa mga agency. Yun lang yung mga ideas ko noong mga panahon na yan nung nag-a-apply ako dyan sa Pilipinas. At isa paraan ko pa rin na nasa isipan ko ay ang pumunta sa POEA. So nagpunta ako sa POEA. Wala pa rin akong idea ng mga panahon na yon dahil nga first time kong pumunta sa POEA. Hindi ko alam kung saan ako magtatanong na cubicle. So nakikipila lang ako, pero alam niyo, mali yung napilahan ko na line. Yun pala ay pila ng mga balik manggagawa So nakakatawang isipin sa mga panahon ngayon dahil hindi ko rin nakalain na pasa ako dun sa interview. Dahil nga wala akong experience. Hindi ako ex-abroad. Tapos batang bata pa ako noon. Sabi sa akin noong agency na pinag-applyan ko ay kung kaya ko ba daw na makisalamuha sa buhay abroad. So ang sabi ko, kaya ko dahil willing ako. So, yun nga. Sa madaling salita, nag-apply ako sa mga agency ng mga panahon na yon. Ay talagang lakasan ng loob yung pagpunta ko sa mga agency. Nagbabaka sakali, pasa ng resume. Pero yung una kong sabak sa Jobs Manila ay reject. Hindi nila ako tinanggap dahil kulang daw yung experience ko sa hotel bilang housekeeping. So, kinailangan kong mag-apply sa Shangri-La kasi para may dating yung hotel. May kakilala kasi ako doon. So, kaya't nakapasok agad ako. Kumuha ko ng experience sa loob ng 1 taon at binalikan ko ulit yung agency ko na Jobs Manila. So nakapasa ako. Merong alam yun, nag-o-offer ng lagay sa loob kung kaya ko daw magbigay. Oo lang ako ng oo kasi yun lang yung alas ko kung paano makapasok sa abroad. So sa madaling salita, yung tao na nag-interview sa akin humihingi ng kickback. Pero nahuli yun ng may-ari ng agency. Hindi nagtagal, natanggal siya. Pinalitan nung nag-asikaso sa akin na ang pangalan ay si Ma'am Marian. So yun nga, hanggang sa tuloy-tuloy yung proseso ng pag-a-apply ko. Sa madaling salita ay
na nakapag-process ako ng medical. Tapos sa masamang palad dumating yung pandemic kasi nga way back 2020 papasok ng 2020 pumasok din yung pandemic kaya tapos na yung medical ko, dumating naman yung pandemic. Yung talagang nawala na ako ng pag-asa mga kabayan noong mga panahon na yon dahil dyan sa pandemic na yan. So napakahirap ng sitwasyon. Kumbaga nawala na ako ng pag-asa ng mga panahon na yun eh. Kumbaga ang nasa isip ko na lang wala na yon, hindi ko na yun itutuloy dahil nung pandemic na yon. Pero nung nasa probinsya ako nung tatay ko, biglang nag-email yung embassy na meron daw akong visa appointment. Kaya lumuwas agad ako sa madaling salita. So napakahirap din dahil nga nung sitwasyon ng pandemic na yon. So sobrang hirap kumilos mga kabayan. Sobrang laki ng gastos. Sisita ka ng sasakyan. Suot mo yung face mask. May face shield ka pa. No, napakahirap ng mga panahon na yon. Pero alam nyo, naging challenge yun sa akin. Lahat hindi yan. Naging madali yung pag-a-apply ko. Ang daming mga balakid na dumating bago ako nakalusot at nabigyan ng visa mga kabayan. So isa para doon sa naging stressful ay ang Poland Embassy dyan sa Pilipinas, ano? Sa first batch kami dyan na nabigyan ng visa, kasama ako dyan sa mga first batch na yan. So medyo hindi pa mahigpit yung sitwasyon ng mga panahon na yon dahil first batch nga kami. So ang restriction or regulation ay hindi pa masyadong naisasagawa ni bakla. Kasi merong bakla dyan na nagtatanong kung pupunta kayo dyan sa Poland Embassy sa Taguig. So yun, isa rin yan sa mga naging balakid sa pag-a-apply ko kasi nakadalawang balik ako dyan sa embassy na yan kasi ang naging problema nga yung picture hindi siya akma doon sa size na gustong mangyari nung bakla. So yun, bumalik na lang ako, nagpa-picture ulit ako dun sa mall at pagbalik ko, yun, nabigyan naman ako ng visa ni bakla. So ayun, naging mahirap pa rin, marami pa rin mga pasikot-sikot na nangyari dahil ang daming mga hinihingi pa rin ng agency ko na Jobs Manila mga kabayan, ano. So seminar doon o seminar dito, syempre yung sitwasyon hindi naging madali dahil pandemic nga yung mga panahon na yon. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. So, kaya nakalis ako at andito ako hanggang ngayon. 5 taon na ako dito sa Poland mga kabayan. So sabi ko nga dun sa mga patuloy na nag-a-apply pa lang, huwag kayong masyadong magmadali. Darating din yung para sa inyo kasi ako nga walang experience at walang malaking experience kasi 27 years old lang ako nung sumabak akong mag-apply sa abroad. So walang hindi ako ex-abroad, hindi ako mayaman, hindi rin kalakihan yung laman ng bulsa ko para alam niyo yun, makarating dito kaagad sa Poland. So marami akong pinagdaanan, maraming struggle, maraming problema. Kaya gusto kong iparating dun sa mga
sumasabak pa lang, huwag kayong mawala ng pag-asa mga kabayan. So darating din yung para sa inyo, makakaalis din kayo dyan kung ang pangarap nyo ay mag-Europe. So pathway nyo lang tong Poland. Maganda din kasi talaga ang Poland mga kabayan, lalo na sa mga taong ito. So tumataas yung ekonomiya nila, gumaganda. Kaya andito pa rin ako, hindi ako umaalis dito. Hindi ako lumilipat ng ibang part ng European Union or ng Scandinavian or ng ibang part ng Slavic. So andito pa rin ako hanggang sa ngayon. So maraming salamat nga pala sa walang sawang panonood at pag-like ninyo mga kabayan sa YouTube channel ko sa mga videos. So tuloy-tuloy lang tayo. Pinagdadasal ko rin na sana ay patuloy ang aking pag-angat dito sa pagiging content creator. Hindi madali, pinapangarap ko lang maging isang content creator. Sana ay patuloy ninyo akong matulungan at patuloy kayong sumuporta sa aking pagko-content mga kabayan. So once again, pwede nyo akong i-comment sa aking social media account na Instagram at aking Facebook account mga kabayan. So once again, maraming salamat and have a nice day.